makukuha na niya yung utang niya. Nag-celebrate na in advance. Kaya so tatanungin, nakailang red horse po kayo? Bago kayo pumira. Dapat nga, very clear yun. Naintindihan. Magandang araw po mga kausapang El. Masayang-masaya po kami lagi rito. Yes. Ako po muli si former Judge Jingo Yanko Nolasco and welcome po sa bagong episode po ng Usapang El where we talk about the life, love, and the law. Yes. No? Buhay, pag-ibig, at ang batas. Yan. Tapos po, syempre, hindi po ako nag-iisa dito at kasama po natin ang nag-iisang abogado ng bayan na si Attorney Al Jumrani. Parang ayaw mo. Hello, Attorney Al. Kamusta ang live? Ayun. Oh, dapat dalawa kami kasi kung mag-isa lang si Judge dito, tawag doon ay monologue. Monologue. Parang ano na lang, nagdadala lang mag-isa. Oh, tapos ang ano niya, baka sinasagot mo rin yung sarili ko. Oo, na parang dual. Dual personality. Correct. Ayun, so ang tanong, kamusta daw ang life ko? Ayan. So, mabuti naman, Judge. Ayan. So, mabuti, I hope mabuti rin ang buhay ng ating mga kausapang El. Yeah. Ayan. So, pero aminin natin, medyo napapaisip ako sa life lately dahil sa dami ng mga pinipirmahan. I mean, this is really true. Pinipirmahan ko yung mga pleadings, pumipirma tayo ng mga demand letters, pumipirma din tayo ng mga contracts. Correct. Ayan. At marami pang iba. Marami pang iba. At recently din, nag-apply ako, nagbukas ako ng bank account. Ayun, may mga pinirmahan din ako doon. Correct. Oo. Sa dami ng mga pinipirma, sabi ko, hindi ba pwedeng isang pirma na lang? Oo nga Ay, lahat ng papel, pinirmahan. Ayan. Pati rin sa pag-install, ito naman, hindi naman pinipirmahan to, pero kailangan ko i-click or i-confirm. Ito yung mga social media apps at iba pang mga tools and apps sa aking mga devices. Madalas, agree lang tayo ng agree, pirma tayo ng pirma. Oo, kumbaga kung online, pipindutin mo agad, madaling mag-click ng I agree, tapos sa mga contracts naman, pumipirma na lang tayo agad, no? So, hindi na natin, lahat tayo kasi actually guilty dyan, Attorney Ala, parang hindi na natin binabasa yung mga nakalagay doon, yung mga terms and conditions. Napakaliliit naman kasi, lalo nga pag kontrata yan, di ba? Parang hindi mo na halos mabasa. Kaya tawag dyan fine print. Oo nga, fine. Kasi talagang Sobrang fine. Oo. Parang si Barry lang yata, hello Barry, ang matyagang nagbabasa ng ganun na talagang parang nasascan niya ng ano. Pero syempre, Diyos ko, parang kahit naman mascan mo lahat yan, naintindihan mo pa ba bago tayo pumirma, no? So, ano nga ba ang tawag dito sa mga ganito na ang liliit ng font, ang haba-haba, kung minsan 50 pages, like, ang Mac nga, bago yung sa terms and conditions, diba? Pag nag-update sila, yes. mag-ano yan, tapos hahanapin mo na lang yung pinakadulo, ay agree, di ba? Oo, at saka yun. paminsan, doon sa mga apps na yun, hindi ka pwedeng mag-agree unless you scroll down. Oo, so ang bilis. Pero sus ko, napakatagal mo na nagsuscroll. Yung sabihin, ganun po karami yung mga terms and conditions na yan. So ano nga ba ang tawag doon sa mga ganung klaseng kontrata na napakaraming terms, mga stipulations, tapos naka fine print, whether hard copy yan o kaya online. Ito po yung tinatawag nating contracts of adhesion. Yes. At bakit nga ba ito ni Al, adhesion ang tawag dito? Hindi ba pwedeng contract of no choice na lang? Parang gano'n na nga. Siguro yun yung mas street version ng contract of adhesion. Contract of no choice. Yes. Pero kaya siya tinatawag na adhesion kasi para siyang pandikit. Diba? So, adhesive. Diba? Pwede rin siya adhere. Ibig sabihin, para i-confirm mo na lang. Kumapayag. Confirm. So, it's a take it or leave it situation. So, ang usually nagpre-prepare nito ay mga companies, mga business companies. So, ang kumpanya ang nagpre-prepare ng mga kontrata at ikaw bilang customer ay didikit ka na lang sa gusto nila. Wala kang power na makipag-negotiate. Hindi mo pwedeng questionin yung mga terms and conditions doon. Kasi ang choice mo lang doon is either to agree or to reject or to not agree. Kaya kung ayaw mo ng terms nila, hindi mo makukuha yung service nila, hindi ka pwedeng maging membro nila, hindi mo pwedeng ma-avail yung mga accounts na
ino-offer nila sa inyo. Yes, lalo na nga itong mga contracts na to, di ba? Kung online yan, naka-ready na yan. Pagka sa bangko naman, yung mga housing loan, naka-print na yan naka-template na. Hindi mo na pwede sabihin, ito, ayoko to. Yeah. Di ba? Kung ayaw mo yan, so, sige, diwag, hindi ka namin kagrantan ng loan, di ba? At saka meron pa iba, no, na hindi na nga kailangan meron ka i-check doon na I agree. Sasabihin lang doon, your use of this app or website confirms or parang indicates your agreement. So yung pag-click mo, paggamit mo lang sa app na yun na yung Naka-take it na. take it na siya. Oo, hindi pwedeng leave it. Pero parang sa relasyon ba yun at sa love na parang pwede bang take it or Take it leave or it? leave it. At least in love, meron Oo. ka freedom. Oo. Diba? Pag hindi mo na bet, kaya leave. O kung hindi mo na ma-take, Hindi mo na leave ma-take, na. you leave. Oo, ganon. Kasi nga, pagka sa love, yun nga, if you cannot take it anymore, you leave. Pero dito ba, sa ganito, hindi pwede. Walang ganun, take it or leave it talaga. Oo. So, sa utang, halimbawa, sa insurance at sa credit cards, ganun nga. Tayo ang dehadong party kasi sila may hawak ng ballpen. Actually, ballpen. Ballpen talaga. Ballpen talaga. Iabot talaga sa'yo, ganyan, okay? Gusto mong serbisyo namin, ito na yung ballpen. Oo. Ayan. But dati yung mga companies, nakakapagpagawa pa sila ng mga company pens, di ba? Yeah. Yung meron pang pangalan Correct, nila. correct. Ngayon yung mga standard ball pens Yes. na lang. Pero still, nandun pa rin yun. Ang gagawin mo na lang, pipirma. Pero ito yung Al, marami nagre-reklamo, sasabihin, unfair naman yan. Bakit ako susunod sa terms na hindi ko naman naintindihan o hindi ko naman nabasa? Kasi hindi naman nababasa ng ganong kahaba. Correct. The thing is, sa batas kasi, at ang Supreme Court na rin nagsabi nito, once you sign the contract, you are bound. Yan. Kasi ignorance of the contract kasi is not a defense. At ang sabi ng Supreme Court dyan, meron ka namang opportunity to read, opportunity to understand. Oo. Ikaw ang hindi mo ginawa yun. Correct. Kung hindi mo ginawa yun, then it's on you. Oo. Okay? Pero ito, malaking pero. Hindi ibig sabihin na dahil contract of adhesion ito, ay pwede na tayong apihin ng malaking kumpanya. Oo, Ayan. tama. Correct ka dyan. Yun lang yung parang, kumbaga, consolation. Yeah. Okay? Siyempre, wala na tayong choice. We needed the service. Pero, ang consolation is that hindi naman tayo pwedeng apihin. Yes. Okay. Kasi nga naman, Attorney Aljon, pumapasok naman yung sandata ng mga taong bayan, yung mga taga-pirma na lang dapat, no? Kasi nga nag-prepare ng contract yung mga big companies. Ito yung tinatawag na contra proferentem rule. Yun. Ayan. Paki-explain nga sa ating mga ka-L itong contra proferentem rule. O, diba? Parang spell lang sa Harry Potter. Ano nga? Wingardium Leviosa. Wingardium Leviosa. Ito, contra proferentum. Ayan. Yes. Yung contra proferentum rule po, nagsasabing kung sino ang sumulat na malabong kontrata, sa kanya ito ibabalik. Meaning to say, if a clause is ambiguous or confusing, the court will interpret it po against the one who prepared it, which is the company, Correct. in favor of the consumer. So, pag may ano nga lang doon, limited siya to that. Yes. Pagka merong confusing o kaya vague, then that will be interpreted against the company and on in favor of favor. the user or the other party. Kaya lang paano kung wala ambiguity at Correct. saka Kung sabihin talaga yung plain clear meaning talaga. rule niya, Plain meaning malinis, rule, malinaw oo. talaga. Correct. Ayun. So, halimbawa, nakalagay dyan, pay on the fifth day of the month. Yes. So January 5, February 5, ganyan. So, yun talagang due date mo. Oo, Yan. oo. Pero kung halimbawa, pay upon demand, medyo may ano dyan. Oo. Kasi anong klaseng demand? Oo, Diba? tama. Yung napapasok, Oo. pwede mag-apply yung Oo. contra proferentem rule. Yan. Pero bakit nga ba ganun yung sa contra proferentem rule? Bakit Correct. ba itong mga vagueness or mga confusing terms nun to be interpreted against the company? Ang logic kasi dyan ay itong mga nagdraft ng mga contracts of adhesion, sila ang may resources. Sila ang may legal team. So if they left a gray area, baga may area na malabo, hindi dapat ang consumer ang magdusa. Ayan. So dapat sila. Kasi sila naman ang author. Diba? Tama. Sila ang may akda nito. Sila ang dapat naglinaw. Tama. It's about fairness, mga kausapang L, no? Hindi pwedeng balutin sa mabulaklak at nakakalitong salita ang panluloko. Or actually, kahit walang panluloko, basta yung hindi siya clear, then yun na, pwede na po. Halimbawa, kumuha
kumuha ka ng loan sa isang lending app, okay, ito, familiar to sa ating mga ka-L, may nakatagong clause sa page 30 na nagsasabing 50% interest pag na-late ka kahit isang araw lang. Wow. Grabe, 50% interest. Grabe, no? So, halos twice of the original amount, Yeah. the principal amount. Oo. Ngayon, ang font size nitong stipulation na 50% interest pag na-late ay parang langgam sa liit. Oo. Kailangan mo ng magnifying glass o di kaya microscope Correct. para Oo. mabasa mo. Oo. O, So, pag paano yun? ganyan, yun yung titignan sa korte. No? Diyan papasok din yung mga kausapan, yung discretion ng judge. Pwedeng ideklarang void o walang bisa ang clause na yan kung ito ay unconscionable o masyadong mapang-api. Hindi pwedeng gamitin ang contract of adhesion para mang-isa. Kasi nga, lalo na yun, kung itinago, page 30 pa, sobrang liit ng font, di ba? Dapat yon kung interest rates, hindi dapat nasa page 30 yun. Dapat yun, Correct. nandun Dapat sa... first page agad. Parang clear. first tingin pala, eto yung obligations mo. Correct. Tama. Tanda natin, yung mga nagmamadaling pumirma, Oo. kayo pumirma, dapat meron kayong checklist. Oo. Meron kayong tututukan. Hindi natin mababasa ang lahat, so ang payo namin, tingnan itong big 3 na to. Oo. At ano nga ba yung big 3 na to, Attorney Al? Ang big 3, una-una, interest and fees. Okay? Ito yung magkano talagang babayaran. Kasama niya, syempre, yung principal amount, siguro yung principal amount, alam natin yan. Syempre, sabihin mo, kailangan mo ng 100,000 pesos. Yeah, oo. So, malinaw yan. Pero, ang obligasyon mo, hindi lang naman 100,000. Correct. Meron pa Meron mga pang interest, oo. mga admin fees, etc. Oo. Itanong mo, saan po dito Yes. yung interest and fees? Yes. Anong Asan yung page? clause? Asan Correct. yung page? So, at least makita mo. Ito naman, in case of default or delay, kailangan malaman mo rin magkano yung penalties o kung may penalty man. So, i-check mo rin. Ano yung penalties pag late payment ako? Correct. Yan, so Oo. hanapin mo. And next, of course, yung duration. Yan, kasi syempre, we want the debt or yung utang or yung obligasyon mawala rin. Yes. Sometime in the future. So, tanungin mo, gaano ba katagal akong nakatali sa kontrata? Tama. So, yan. So, Oo. yun yung top 3. Oo, Big 3 pala na hahanapin mo. Tama. If you don't have the time to read the entire 50 pages, Yes. yeah, at least yun ang hanapin nyo. Correct. Interest and fees, penalties, and duration. Correct. At dagdag na rin natin, Attorney Al, no? Huwag mahihiyang magtanong mga kausapang L. Sabihin agad, gaya nga tinanong mo, sinabi mo kanina, di ba? Hanapin agad kung saan. Tanungin agad, nasan dito yung interest, no? Yung Correct. clause on the interest. At pwede rin po, no? Lalo na nga kung kausap mo yung tao, lalo na dyan sa mga kontrata na pipirmahan face-to-face, ipa-explain nyo po, pwede po bang paki-explain itong section 5? Kung meron kayo hindi naintindihan, ipa-explain nyo po. Kung Filipino man yan, or kung sa native language nyo, kung ano man po yung native language nyo, ipa-explain nyo po. Ngayon, kapag tumanggi po silang mag-explain, Yan. ayun na, pwede nyo po i-consider yan na parang red flag yan. Correct. So, magano po kayo na, teka muna, bakit hindi mo ito ma-explain, di ba? Baka meron pang isang provider na ganun din, mas maayos sa kausap, wag na po kayo dito tumuloy. Correct. Kumaga wag po tayo magmadali agad. Ganun. I-share ko lang, isa din sa red flag, no? Especially sa pirmahan na, yung sa face-to-face, yung pupunta ka sa opisina, ganyan. Isa sa red flag na natutunan ko is yung pagka doon na sa araw o sa punto ng pirmahan, nakikita mo naka-fold na siya lahat. Tapos ituturo na lang sa'yo kung saan ka pipirma. Oo. Naku, huwag ka pipirma agad. Para lang makapante ka, malinaw lang magaan din sa loob mo, hindi mo maiisip na may tinatago, pabuklat mo. Sabi mo, patingin muna. Nakataya dyan yung finances mo, nakataya dyan yung liabilities. Kaya, so may karapatan ka talaga Yes. na mag-demand na i-explain. Sabi nga ni Piolo Pascual kay Tony Gonzaga, I deserve an acceptable explanation. Di ba? Hindi ko tayo sa pelikula yan. Nakalimutan ko. Sige, baka usapang El, paki-comment down below. Anong pelikula yun ni Piolo at saka ni Tony Gonzaga, na sinabi ni Piolo kay Tony na I deserve an acceptable explanation. Hindi lang basta explanation, no? Correct. Acceptable explanation. So, I deserve
to read. Okay, so oras na, mga kausapa L, para sa ating lightning round. Oh, wow. Ayan. So, May Judge, lightning mabilisan round. to ha. Mas mabilis pa kay Quicksilver. Ah, ganon? At saka kay Flash. At saka Ayan. yung kay Boy Abunda. Yung mga ganun. Fast talk. Oo, fast talk. Kung siya may Ganyan. fast talk, tayo natin yung The lightning round. round. Okay. Okay. Kung pinirmahan ko ang kontrata pero tulog, groggy, Wow. lasing ako. Ayan. Valid ba yun? Nako, patay tayo dyan. Ayan, iba double whammy yun na contract of adhesion. Oo, Tapos, tulog, Tulog lasing, o kaya o lasing. groggy ako. Oo, Pinirmahan for whatever ko. reason, di ba? Nako, Oo. yan ang tricky part dyan, no? Kasi kailangan mo ipakita na vitiated yung consent mo. Ano ba yung vitiated, Attorney? Vitiated, ibig sabihin parang Hindi full consent. diminished. Oo, Ayan, diminished. Nabawasan ng consent. Oo. Pero generally po, no, kung hindi naman po kayo pinilit o tinutukan ng baril, Oh, yeah. mahirap lusutan. Kasi yan parang matter of ano na lang yan. Eh. Parang lalabas nga, parang excuse na lang yan. Yeah. Ay, hindi ko, kasi lasing ako noon. O Oo. kaya nahihilo ako noon. Oo. O kaya kasi under medication ako. Parang ganun. O kaya, yun nga, tulog. Paano ka naman Yeah. pipirma kung tulog, Oo, di ba? correct. So, medyo mahirap yan. yan. Kaya ang gagawin dapat from the point of view of the companies, itong mga nagpapapirma, dapat check nila yung tao mismo. Sir, okay ka ba? Naintindihan nyo ba? Yeah. So all the more, nandun yung duty talaga to explain. Tama. Yan. Kasi Oo. nga, makikita mo naman na medyo lasing ata ito. So na-excite ata, alam niya makakakuha siya ng utang, makukuha na niya yung utang niya. Nag-celebrate Nag-celebrate na in advance. Kaya so tatanungin, nakailang red horse po kayo? Bago kayo pumira. Dapat nga, very clear yun, naintindihan niyo po ba? At the correct. very least, may Yeah, ganung ano correct. yun, di ba? Hindi parang pirma na lang po kayo dyan. Oh, ito naman ang next question, Judge. Oo, bakit ako doon? Yeah. Ikaw pa Anyway, rin yung sasagot kasi ikaw sige. mahilig umutang. Ganon. Hindi mo na umutang si Judge, siya po inuutangan. Ayan. So Judge, paano ko sinabi nung agent na wag yun nang basahin niya, standard lang naman yan eh. Oo. Pero naku, iba pala ang nakasulat. Yun, ayan. Yan ang malinaw na fraud. Kasi Yeah. nga parang pinakampante nung sales agent yung tao, sabihin, standard lang po yan. Tapos yung pala, mas ano na, kumbaga, grabe naman pala yung liability na lumalabas. Tapos Correct. iba dun sa sinasabing standard, no? So kung may pandilin lang po, pwedeng ipawalang bisa ang kontrata. Pero tandaan, kasi mahirap po mag-prove ng sabi-sabi lang. Correct. Yun ang ano doon. Mas matimbang ang nakasulat. O yun ang mahirap. Pagka naman ganyan doon. pa naman, parole evidence rule, Yeah. di ba? If the agreement has been reduced into writing, Yes. so the written instrument is the best evidence. Correct. Hindi So, na-entertain yung sinabi niya, yung Oo, nag-uusap sa mga- tayo, ganyan. oo, mga akala ko Diba? kasi. Oo. Lalo na kasi, may mga bagay kasi na sinasabi during the negotiation para to entice you. So ngayon, pag wala yan sa papel, mahirap singilin yan. Tama ka doon. Yan. Kaya ang takeaway po natin, mga ka-L, huwag magpadala sa ganda ng ngiti ng agent. Nax. Oo, Nadala diba? sa ngiti. Nadala sa ngiti, di ba? Oo. Basahin ang highlights bago ilapat ang tinta. Or, pagka online, Yan. Basahin muna. bago. Mag-click ng I agree. Oo. Yan. Tama ka doon, Attorney Ano, dahil ang batas nga po ay ginawa para protektahan ang gising or yung alert. Yeah, alert, Ibig correct. sabihin na gising, alam po natin, aware tayo dun sa mga rights natin, hindi yung tinutulugan natin ang rights natin, Correct. di ba? So tandaan, pirma muna bago luha, ganun ba yun? Ano muna, basa muna. Yeah. Oo, bago Kaya, di pirma, ba, intindihin meron sila muna. saying yan, happy-happy mo na ngayon, pero iyak later. Yeah, Di ba? oo, Come yan. on. Oo, lalo na nga po, lalo na sa mga lending apps, iba, ang lakas sila mag-entice. So, correct. ano po, ingat din po tayo. Lalo na nga mga contracts of adhesion ng inyong i-enter pagka Yeah. ganyan. So sana po ay nakatulong po ating diskusyon tungkol po sa contract of adhesion na kung tatawagin din ay contract of no choice. Tama, contract Ayan. of no choice. So Maganda that's yun. all for now, mga kausapang L. Ako po muli si Atty. Al Jumrani. At ako naman po si former Judge Jing Uyenko Nolasco. Salamat po ulit mga kausapang L at kita-kits po tayo sa next episode ng Usapang Usapang L. L.